Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Don't tempt me. Ikukwento ko sa inyo ang isang psychological horror drama film na pinamagatang Texas Chainsaw ng taong 2013. Do your thing, cuz. Halina't panoorin natin. Noong 1974, pinatay ng isang killer na may hawak na chainsaw ang isang grupo ng mga magkakaibigan. Gayunpaman, ang isa sa kanila na si Sally, ay maswerteng nakaligtas matapos tumakas sa likuran ng dumaang pick-up truck. Hindi rin nagtagal ay nagbigay siya ng pahayag sa mga pulis, kaya agad silang kumilos. Pagkatapos ay pinangunahan ni Sheriff Hooper ang kanyang koponan sa bahay ng mga Sawyer, ang pamilya ng killer. Habang inilalabas ng sheriff ang kanyang baril, inutusan niya si Drayton Sawyer na isuko ang kanyang anak na si Jed, na may alias na Leatherface, ang gumawa ng lahat ng mga pagpatay. Bagamat iginiit ni Drayton na pinoprotektahan lamang ni Jed ang kanilang pamilya, sinabi ng sheriff na hindi yun ang pahayag ni Sally. Handa ang mga Sawyer na lumaban sa mga pulis para sa kanilang pamilya, hanggang sa nagpasya silang lahat na isuko na si Jed. Gayunpaman, biglang dumating ang mga taong bayan sa pangunguna ni Mayor Burt, na handang patayin ang buong pamilya Sawyer. Sinabi ng alkalde sa sheriff na naroon sila para bigyan siya ng backup, ngunit galit silang pinaalis ni Sheriff Hooper dahil isusuko na ng mga Sawyer si Jed. Gayunpaman, habang naghahanda ang mga Sawyer para sa isang mapayapang negosasyon, naging magulo ang mga bagay-bagay ng inutusan ni Mayor Burt si Ollie na sunugin ang bahay. Nang sumiklab ang apoy sa loob ng kabahayan, nagsimula ang barilan sa pagitan ng dalawang grupo. Sa kasamaang palad, napatay pa rin ng mga taong bayan ang mga Sawyer. Hindi natuwa si Sheriff Hooper sa kinalabasan, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Nang gabi ding yun, sinuri ng mga taong bayan ang lugar upang tingnan kung may namiss sila. Hindi nagtagal, nakita ni Gavin ang sugatang si Loretta Sawyer na may dalang sanggol, na humihingi ng tulong. Kinuha niya ang sanggol kay Loretta, bago siya sinipa sa mukha para tapusin siya. Nang dumiretso si Gavin sa kanyang asawa na si Arlene, nagpasya silang ampunin ang sanggol na Sawyer. Makalipas ang ilang taon, ang anak na inampon ni na Arlene at Gavin ay lumaki na sa isang napakagandang babae at ang pangalan niya ay Heather. Nang makabalik sa kanyang maliit na apartment, lumalabas na nakatira siya kasama ang kanyang kasintahan na si Ryan. Ang dalawa ay malapit na sanang magbembangan, ngunit nabitin sila nang marinig nilang may nag-doorbell. Pumunta si Ryan upang tingnan ito, at nakahanap ng isang liham na naka-address kay Heather. Ang liham ay nagdedetalye ng kamakailang pagkamatay ni Verna Sawyer, kasama ang isang testamento para kay Heather. Ikinalito ito ni Heather dahil lumaki siya sa pag-aakalang lahat ng kanyang lolo't lola ay patay na. Dahil sa revelasyon, pinuntahan ni Heather ang kanyang mga magulang at nagtanong tungkol dito. I just want to know where I came from and who I came from. Well, we're the ones that raised you. Nagtalo ang pamilya habang isiniwalat ni na Gavin at Arlene na ampun talaga si Heather, ngunit hindi pa rin nila sinabi kung saan siya nanggaling. Kaya naman, plano ni Heather na iperso ang mga clues sa kanyang sarili upang malaman kung sino talaga siya. Pagbalik sa apartment, nagsimula siyang mag-impake para pumunta sa New Texas, kung saan nakatira ang kanyang tunay na pamilya. Sina Heather at Ryan ay dapat na pumunta sa New Orleans para sa isang Halloween trip, kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na sina Nikki at Kenny. Gayunpaman, laking gulat ni Heather nang lahat sila ay sumang-ayon na sumama sa kanya sa Texas. Habang papunta sila doon, huminto sila para magpagasolina sa maulang gabi. Habang papaalis na sila, aksidenteng nasagasaan ni Kenny si Daryl, isang hitchhiker na nangangailangan ng masasakyan pauwi. Binigyan niya ng pera ang grupo para lang makasakay siya, kaya naman sumang-ayon na sila. Bagamat plano pa rin nilang pumunta sa New Orleans, pupunta sila sa Texas para samahan ni Heather, na hindi naman masyadong pinansin ni Daryl. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, sa wakas ay nakarating na sila sa address kung saan nakilala ni Heather si Mr. Farnsworth, ang abogado ng kanyang lola. Pinaalam nito sa kanya na si Verna ay isang mabuting babae. Dagdag pa dito, sinabi din ng abogado na hindi pinapayagan si Heather na ibenta ang bahay. Sa huli, ibinigay na ni Farnsworth kay Heather ang mga susi sa lugar at ang security pin ng gate, na 0819 o ika-19 ng Agosto. Bago umalis, ibinigay ni Farnsworth kay Heather ang sulat ni Verna at pati na rin ang kanyang calling card. Pagpasok ng grupo sa estate, manghang-mangha sila nang makita ang engrandeng mansyon. Sa loob,
Agad nilang sinimulang suriin ang mga silid na may labis na kasiyahan, iniisip kung ano ang ginawa ng lola ni Heather para maging napakayaman. Gayunpaman, sa labas ng bakuran, nakita ni Heather ang tragic side ng kasaysayan ng kanyang pamilya nang makita ang libingan ng mga Sawyer, kung saan pinasalamatan niya ang kanyang kamakailang namatay na lola sa pagbibigay sa kanya ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik na si Heather sa bahay, at pagkatapos banggitin ng kanyang mga kaibigan ang ilang kadahilanan kung bakit sila dapat manatili, sumang-ayon na siya. Pagkatapos ay nagpasya silang pumunta sa bayan para bumili ng pagkain, habang si Daryl naman ay nagpasyang manatili sa bahay upang magbantay. Sa kasamaang palad, simula pa lang ay nagpapanggap na si Daryl. Habang naiwang mag-isa, nagsimula siyang magnakaw at kinuha ang mga susi ng bahay na iniwan ni Heather. Pagkatapos halukayin ang bahay, ang natitira na lang ay ang silid para sa pinakamalaking susi, na sinimulan niya namang hanapin. Hindi nagtagal, napadpad si Daryl sa isang nakatagong entryway sa kusina, na patungo sa pantry ng butler na may pinto sa basement. Tuwang-tuwa siyang naglakad pababa, at nakarating sa isang malaking pinto, na binuksan niya naman kaagad gamit ang susi. Ang akala niya ay nahit niya ang jackpot, ngunit sa halip, dinala siya nito sa isang regular na wine cellar. Sa karagdagang pagsisiyasat, nakita ni Daryl ang isang metal na pinto at sinubukang buksan ito, ngunit nabigo siya. Pagkatapos ay naghanap siya ng tool para mabuksan ito, ngunit biglang lumitaw si Leatherface at hinampas ang kanyang ulo hanggang sa mamatay siya. Dito nabunyag na nakaligtas si Leatherface sa pag-atake ng mga taong bayan ilang taon na ang nakakaraan, at nagtatago siya sa basement sa lahat ng panahong ito. Sa kabilang banda, sa bayan, lumapit si Nikki kay Ryan at hinawakan ang kanyang hotdog. Agad niya siyang sinabihan na huminto, dahil ayaw niyang makita sila ng sinuman. Lumalabas na ang dalawa ay nagtikiman sa likuran ni Heather noon, pagkatapos ng isang magulong gabi ng inuman. Bagamat iniisip ni Ryan na isa lang itong pagkakamali, para kay Nikki ay dapat nila itong sundan. Samantala, nakilala ni Heather si Officer Carl, na nagtanong kung nasa bayan sila para sa karnabal, ngunit sinabi ng dalaga na nasa bayan siya para sa isang housewarming. Gayunpaman, nang binanggit ni Heather ang pagmana ng mansyon ng mga Sawyer, lumapit si Mayor Burt at pinaalis si Carl para makausap siya ng personal. Matapos malaman ang tungkol sa mana, nag-alok si Mayor Burt na bibilhin ang mansyon kay Heather gaano man ito kamahal, ngunit agad siyang tumanggi bago umalis. Nang bumalik ang grupo sa mansyon, agad na narealize ni Heather na nagnakaw sa kanila si Daryl. Sa kabila nito, hindi yun pumigil sa kanila na magkaroon ng good time. Pagkatapos uminom ng isang baso ng beer, ang lahat ay nagsimula ng gumawa ng kani-kanilang sariling bagay bago kumain. Si Kenny ay nagsimulang magluto, si Ryan ay naglaro ng bilyar, si Nikki ay naninigarilyo sa labas, habang si Heather naman ay gumagala sa bahay. Nakita ni Heather ang mga larawan ng pamilya at napansin niya ang kwintas na suot-suot ng lahat. Habang sinisiyasat pa niya ito, narealize niyang kapareho ito ng inaakala niyang birthmark. Samantala, nahanap ni Kenny ang pantry ng butler, na agad niya namang ibinalita sa grupo. Gayunpaman, bago pa makasagot ang sinuman, dumiretso siya sa basement at nakita ang mga dugo sa sahig. Sa pag-aakalang nandoon si Daryl, sinimulan siyang tawagin ni Kenny, ngunit biglang sumulpot si Leatherface at hinabol siya. Sinubukan ni Kenny na makatakas, ngunit hinampas siya ni Leatherface gamit ang kanyang hook at walang awa siyang hinila pababa. Sa kasamaang palad, hindi naririnig ni Ryan ang mga pagsigaw ni Kenny dahil sa malakas na musika. Biglang tumakbo si Nikki sa loob ng mansyon at hinimok si Ryan na sundan siya. Pagkatapos ay dinala niya siya sa may kamalig, na tila natakot sa isang bagay na nakita niya. Gayunpaman, sinurpresa lang naman pala ni Nikki si Ryan ng isang bote ng tequila at nagsimulang maghubad para sa kanya. Samantala sa bahay, nakita ni Heather ang naaagnas na katawan ni Verna Sawyer sa isa sa mga silid. Sa sobrang takot, tumakbo siya pababa at sumigaw para sa kanyang mga kaibigan, ngunit sa halip ay nakita niya si Leatherface na nakasuot ng mukha ng tao bilang maskara. Nakita niya si Leatherface na pinuputol ang mga daliri ng isang kamay at sinubukang tumakas, ngunit hinawakan siya nito at itinulak sa sahig, na naging sanhi upang mauntog ang kanyang ulo sa mesa at mawalan ng malay. Kalaunan, nagising si Heather sa basement, at nakitang hinihiwa ni Leatherface ang katawan ni Daryl, bago isinabit si Kenny sa isang hook. Si Kenny, na buhay pa, ay sinubukang lumaban, ngunit pinuto ni Leatherface ang kanyang katawan gamit ang isang chainsaw. Habang busy si Leatherface kay Kenny, sinamantala ni Heather ang kanyang pagkakataon na tumakas. Sa kasamaang palad, hinabol siya nito sa libingan.
Habang nakatingin kay Leatherface at naghahanap ng lugar na mapagtataguan, nagpa siya si Heather na magtago sa isang bukas na kabaong. Gayunpaman, nakita ni Leatherface ang kanyang pinagtataguan at sinimulang putulin ang kabaong. Sa kabutihang palad, may sapat na espasyo si Heather para makalayo sa chainsaw. Ilang sandali pa, lumabas mula sa kamalig sina Ryan at Nikki matapos marinig ang kaguluhan. Tinawag nila si Leatherface, ngunit agad silang tumakbo palayo nang magsimula itong lumapit sa kanila. Habang sinusubukan ni Ryan na ilock ang kamalig, sinubukan ni Leatherface na sirain ang pinto gamit ang chainsaw. Sa kabutihang palad, nakahanap si Nikki ng isang shotgun at nagpaputok sa kahoy na pinto, na naging dahilan para tumakas si Leatherface. Nang hindi inaasahan, biglang may pumasok na van sa kamalig. Sa kabutihang palad, si Heather lang ito at dumating siya para iligtas sila. Umupo si Ryan sa driver's seat, at mabilis silang umalis sa mansyon. Gayunpaman, dahil nagmamadali sila, ang automatic gate ay hindi kaagad bumukas para sa kanila. Bumangga ang kanilang sinasakyang van sa gate at nasira ang kanilang makina, na naging dahilan din para huminto ang kanilang pagmamaneho. Ilang sandali pa, naabutan sila ni Leatherface at sinira nito ang gulong sa harap. Desperadong makatakas, sinubukan ni Ryan na magmaneho palayo kahit na may sira ang gulong, na naging dahilan upang bumaligtad sila. Namatay si Ryan mula sa aksidente, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas sina Heather at Nikki. Hindi nagtagal, nagsimula nang umatake si Leatherface sa kanila. Kahit na sinusubukan nilang lumayo sa kanyang mga pag-atake, nakakuha pa rin si Nikki ng ilang mga hiwa. Kaya para iligtas si Nikki, inakit ni Heather si Leatherface na sundan siya habang tumatakbo papunta sa karnabal. Doon, nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa takot sa lalaking may hawak na chainsaw, na umalerto kay Carl, na nasa parehong lugar ng mga oras na yon. Samantala, sinubukan ni Heather na takasan si Leatherface sa pamamagitan ng paghawak sa Ferris wheel. Habang hinihintay siyang makapunta sa ibaba ni Leatherface, itinutok ni Carl ang baril sa kanya at inutusan siyang ibaba ang chainsaw. Para hindi mahuli, itinapon ni Leatherface ang kanyang chainsaw kay Carl, bago tumakas. Samantala sa police station, nakipag-usap si Sheriff Hooper kay Officer Marvin, na nasa crash site malapit sa mansyon. Bagamat nakikita niya ang mga dugo sa lahat ng dako, hindi niya nakita ang katawan ni Nikki o Ryan. Sa halip, nakahanap siya ng madugong trail na humahantong pabalik sa estate. Samantala, kinwestiyon ni Carl si Heather, na labis na nag-aalala kay Nikki. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng bagong damit at tiniyak sa kanya na magiging okay ang lahat. Dinala rin siya ni Carl kay Sheriff Hooper para sa isang witness statement, at ibinunyag niya sa kanya na siya ay isang Sawyer. Nang ma-realize na maaaring nakikipag-deal sila sa parehong taong responsable sa massacre noong 1974, agad na nakipag-usap si Hooper kay Mayor Burt at sinabing maaaring siya si Jed Sawyer, na kilala rin bilang Leatherface. Bagamat hindi makapaniwala ang alkalde, batid na sinunog nila ang bahay ng Sawyer hanggang sa lupa. Ayaw i-dismiss ni Sheriff Hooper ang ideya na maaaring nakatakas talaga si Jed. Ilang sandali pa, nakatanggap sila ng isang tawag sa radyo mula kay Marvin, na sinabing susundan niya ang blood trail papasok sa mansyon. Sinubukan siyang pigilan ni Sheriff Hooper, ngunit may ibang plano ang mayor kaya sinabihan niya si Marvin na ipagpatuloy ito. Binalaan ng sheriff si Marvin tungkol sa killer, ngunit mayabang na tumugon ng deputy na kahit may dalang chainsaw ang killer, hindi siya bulletproof. Samantala, nakita ni Heather ang mga newspaper clipping ng lumang Texas Chainsaw Massacre tungkol sa mga Sawyer, na nangyari noong ika-19 ng Agosto, at pati na rin ang case report ni Sheriff Hooper sa insidente. Sa kabilang banda, patuloy na sinisiyasat ni Marvin ang mansyon, habang binibigyan sina Sheriff Hooper at Burt ng visual sa pamamagitan ng isang video call. Sa kabila ng mga palatandaan ng isang patayan, sinabi ni Mayor Burt kay Marvin na mag-proceed sa basement. Kahit na nagsisimula ng magduda si Marvin at unti-unti nang napupuno ng takot ang kanyang katawan, pinilit siya ng alkalde na magpatuloy. Habang sinusundan ng dugo, nakarating si Marvin sa slaughterhouse ng basement, kung saan natuklasan niya ang mga kinatay na katawan ni Daryl, Kenny at Ryan, at ipinakita ito sa kanyang mga superior. Pagkatapos ay napansin ni Mayor Burt ang isang freezer sa silid at sinabihan si Marvin na tingnan ito, kahit na takot na ang opisyal. Habang dahan-dahang binubuksan ni Marvin ang freezer, biglang bumangon si Nikki. Sa kasamaang palad, ginulat nito ang takot na opisyal, kaya't nabaril niya si Nikki sa ulo.
Inutusan ni Sheriff Hooper si Marvin na umalis na kaagad, ngunit pinigilan siya ni Leatherface at paulit-ulit siyang hinampas ng palakol. Galit na sinabi ni Bert kay Sheriff Hooper na dapat nilang tapusin ang kanilang nasimulan, at sunugin ang ari-arian upang tuluyan ng maubos ang mga Sawyer. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Sheriff Hooper, iniisip na hindi nila dapat ginawa yon ilang taon na ang nakakalipas. Sa kabilang banda, na-realize ni Heather na si Mayor Bert at ang kanyang mga tauhan ay mga masasamang tao. Agad siyang umalis sa istasyon, ngunit bago ito, nagsulat muna siya ng mga mamamatay tao, sa larawan ng taong bayan na kinunan noon. Samantala, pumunta si Heather sa isang phone booth at tinawagan kaagad ang abogado na si Farnsworth para sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Kalaunan, nagkita sila sa isang bar, at tinanong ni Heather ang abogado kung bakit wala siyang binanggit tungkol kay Leatherface at sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Dahil dito, detalyado nang sinabi ni Farnsworth ang lahat sa sulat ni Verna, na ipinagpalagay niyang nabasa na ni Heather. Pagkatapos ay sinabi niya kay Heather na ang lalaki sa basement ay ang kanyang pinsan, si Jed Sawyer, isang nasa husto ng gulang na lalaki na may problema sa pag-iisip. Sinabi rin ni Farnsworth na alam ni Jed ang tungkol sa pagkakaroon ng isang pinsan, ngunit hindi niya alam na si Heather iyon. Hindi nagtagal, dumating si Mayor Bert sa bar at galit na pumunta kay Heather. Nang makita ito, sinabihan ni Farnsworth si Heather na kunin ang kitchen knife at tumakas. Pagkatapos ay tumakas na si Heather, ngunit sinagasaan siya ni Ollie ng kanyang sasakyan, kaya't nilaslas niya ito ng kutsilyo sa mukha, bago muling tumakas. Habang tumatakbo sa mga lansangan, nadatnan niya ang isang police car na minamaneho ni Carl. Pagkatapos ay pinasakay niya ito, at sinabihan siya ni Heather na huminto sa bar para kunin si Farnsworth. Gayunpaman, habang dumadaan sila sa bar, nilampasan lang ito ni Carl at pinigilan si Heather na makalabas ng sasakyan. Sa pagkabigla ni Heather, nabunyag na si Carl ay anak talaga ni Mayor Bert. Ilang sandali pa, tinawagan ni Bert si Carl at inutusan siyang dalhin si Heather sa slaughterhouse. You got it, Dad. Tinawagan din ng mayor si Marvin, walang kamalay-malay na patay na siya. Kaya sa halip, si Leatherface ang nakarinig ng radio transmission. Samantala, pumunta si Farnsworth kay Sheriff Hooper upang iulat ang nangyari, at na-realize ng sheriff kung ano ang planong gawin ni Bert at Carl. Pagkatapos nito, umalis na si Sheriff Hooper sa istasyon para sundan sila. Pagdating ni Carl sa slaughterhouse, kaagad niyang itinali si Heather. Don't tempt me. Bago umalis para hintayin ang kanyang ama at si Ollie. Sa kabilang banda, si Leatherface ang unang nakarating kay Heather. Sinimulan niyang paandarin ang chainsaw sa harap ng dalaga. Ngunit huminto siya nang makita ang marka ng Sawyer sa dibdib ni Heather, na nakuha niya noong araw na namatay ang mga Sawyer. It's your cousin! It's Heather! Nang ma-realize na kapamilya si Heather, sinimulan siyang palayain ni Leatherface, ngunit dumating sina Bert at Ollie upang atakihin ang dalawang nakasurvive na Sawyer. Bagamat nakatakas si Heather, ayaw niyang talikuran ang pinsan niyang si Leatherface. Samantala, ikinadena ni Bert si Leatherface sa meat grinder at inutusan si Ollie na i-on ito. Gayunpaman, nang bubuksan na ni Ollie ang makina, lumapit si Heather sa likod at inatake siya ng pitchfork. Hindi nagtagal, bumalik si Heather at nakitang inaatake pa rin ni Bert si Leatherface, kaya hinagis niya sa kanyang pinsan ang chainsaw at hinayaan siyang gawin kung saan siya magaling. Kaagad na inatake ni Leatherface ang mayor gamit ang chainsaw, nang dumating si Sheriff Hooper sa lugar. Inutusan ng alkalde ang sheriff na barilin si Leatherface, ngunit hindi niya sinunod ang utos, at sa halip ay hinayaan si Leatherface na i-corner si Bert sa meat grinder. Bago umalis, sinabihan ni Sheriff Hooper si Heather na linisin ang kanilang kalat. Kalaunan, magkasamang naglakad sina Leatherface at Heather pabalik sa mansyon, kung saan sinubukan niyang hawakan ang mukha ng pinsan habang pinupunasan ito. Gayunpaman, pinigilan siya nito at naglakad na lamang pabalik sa kanyang basement. Sa huli, binasa ni Heather ang sulat ni Verna, na nagsasabi sa kanya ng lahat tungkol sa kanyang sarili at kay Leatherface. Bagamat binigyan siya ni Verna ng opsyon na umalis, nagpa siya si Heather na manatili at alagaan ang kanyang pinsan. Sa huling eksena, binisita si Heather ng kanyang mga foster parents sa mansyon, umaasang magkakaayos na sila, pagkatapos na malaman ang tungkol sa kanyang mana. Gayunpaman, si Leatherface ang sumalubong sa kanila sa pintuan na may hawak na chainsaw, at dito na nagtatapos ang pelikula.
Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.